Alright, mga kakabsat, nandito tayo kay Koki, mga kakabsat. Damage control na naman siya kasi nga doon tungkol kay Isko, 'di ba? Ito may sinasabi na naman siya. Sige, pakinggan natin. Isko, nakesyo daw, napahiya daw ang Banateros at ang SMNI dahil hindi namin ine-expect yung sinabi ni Yorme na purihin si Marcos. Hindi ba? Issue patungkol dito. Patragis, hindi ba? Alam nyo, kayo talagang mga makikitid na utak ng mga vlogger ni Bangag. Hindi nyo naiintindihan eh. Ano? Iba yung vlog ng bawat isa sa amin, Banatero. Teka lang, wait lang guys, wait lang. Para siguradong hindi tayo makaka-copyright nitong kumag na to. Ayan, pinaprotektahan natin yung sarili natin sa mga masasamang elemento, mga absat. Wait lang. Diyos ko po, Rudy. Asan yun? Nasa baba ba? Ito. Issue patungkol dito kay Isko, nakesyo daw, napahiya daw ang Banateros at ang SMNI dahil hindi namin ine-expect yung sinabi ni Yorme na purihin si Marcos. Issue patungkol dito kay Isko. Ano nga? Teka lang guys, wait lang. At ayaw mag-play. Wait lang. Putragis, ayaw niya nga i-play Wait. Kesyo daw, na magbilangan tayo ng followers. Issue patungkol dito kay Isko. Nakesyo daw, napahiya daw ang Banateros at ang SMNI dahil hindi namin ine-expect yung sinabi ni Yorme na purihin si Marcos. Alam nyo, kayo talagang mga makikitid na utak ng mga vlogger ni Bangag. Hindi nyo naiintindihan eh. Na ano? Iba yung vlog ng bawat isa sa... Iba talaga, mga kumag kasi kayo eh. hindi umaayon sa mga naratibo nyo. Amin, Banateros, sa YouTube at iba rin yung SMNI. Ang SMNI po ay... Ang SMNI, ang nag-iisang legit na news outlet, no? Hindi nagbibigay ng fake news sa inyong mga garapata, mga kumag. Isang media entity. Wow! Ang SMNI tumatayo bilang isang tagapagpahayag ng balita tungkol ho sa nangyayari sa Pilipinas. Agoy! Ito pong SMNI ang tunay na hindi bias. Wow! Ang SMNI daw ang tunay at hindi bias. Diyos ko, Lord Rudy. Sana all. Kautragis. Bakit ko nasabing hindi bias? Bakit nga Kasi kung katulad kami ng mga bayarang media, yung mga bias na media, kung katulad nila kami o katulad nila yung SMNI, hindi na sana namin ini-live yung kay Isko. Wala na kayong choice. Kailangan talaga i-live yun, kumag. Hindi nyo ine-expect. Ganun ang sagot ni Yorme, di ba? Tinanong nyo, Dawit ba itong si Pangulong Bongbong Marcos? Sabi, wala akong nakikita. Hindi ako pwedeng magturo sa kanya. Wala naman siya. Wala namang ebidensya. Diyos ko po, Rudy. Payang-paya kayo sa mismong live nyo dyan sa SMNI na nag-iisang legit. Diyos ko, Lord. Bakit? Alam naman namin ang sasabihin ni Isko. Tandaan ninyo, magkakaibigan kami nila Isko. Wow, nga. Alam namin kung saan siya papanig. And yet, ginawa naming live ito. Unedited. Inilabas lahat. Hindi siya finilter. Inilabas namin lahat. Sa katunayan, this is not the first time na nag-interview kami ng nasa kabilang bakod. Sabihin mo yan kay Kap Ninyo. Anong sagot sa'yo ni Kap Ninyo? Putrakis, magkakasama kayo. Nilaglag ka ni Kap Ninyo ba? Naka po. Si Tiangco, nasa kabilang bakod din yan. Pinsan niya ni Marcos, and yet in-interview namin. Tinanong namin, alam namin na hindi niya Pinsan ni Marcos yung alin? Si Toby? Baka yung asawa. Kamote rin to. Banatan si Marcos dahil pinsan niya yun. Which is ganun nga nangyari sa interview. Binanatan man niya si Romualdez, hindi niya binanatan direkta si Marcos. Alam namin yun kasi narinig na namin yung balita na yun sa mga iba niyang interview. Pero bakit namin siya in-interview? Again, dahil ang SMNI hindi po bias. Ang SMNI ay
yan ang totoong may tagline na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Sinong naniniwala dito kay Koke? Ang SMNI di umano daw ang hindi biased na news. What Tragis? Tell it to the Marines. Diyos ko po, Rudy. Nakakaputo rin. Tatawanan ka ni Jenny Ramos, oh. My goodness. Sa baba kong pasok dyan, guys. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ilalabas ang lahat ng balita. Hindi katulad ng ibang mga network na pili lang ang ini-interview nila. Pansinin ninyo ha, yung mga ini-interview nila, yung quote-unquote mga political analyst nila na alam mo naman ang inclination ng kanilang political, kanilang mga politika, alam mo kung anong kulay sila. And yet, paulit-ulit nila itong ini-interview sa bawat mga issue sa lipunan. Bakit? Kasi nga, yun ang utos ng kanilang amo dahil bayad sila ng kanilang amo, yung may-ari ng network na yun, para interviewin lang yung mga against sa mga Duterte at papabor sa kasulukuyang gobyerno. Yan ang totoong yan ang totoong nangyayari. Eto mga kababayan, makinig kayo na mabuti. Ako may hamon. Oh. May hamon ako sa mga network, sa ibang network. Kaya nyo ba ginagawa ng SMNI? Agoy! Kaya nyo ba mag-interview? Kaya ba nila mag-fake news tulad nyo? Hindi! Sigurado nila kaya ginagawa nyo. Diyos ko, Lord. Ng mga hindi nakakiling doon sa inyong interes. Diba? Kaya nyo ba? Kaya nyo bang interview ng Banateros? Hindi. Kung talagang kayo ay hindi bias, bakit ini-interview yung mga walang kwentang nasa inyong inclination? Ibig sabihin, nasa inyong politika, nasa inyong kulay. Ang dami yung ini-interview. Yung ang walang kwentang babae dyan, wala ngang followers, ini-interview nyo. Diba? Bakit? Kasi nga, pareho kayo ng kulay. Kayong mga network. Oh. Baka kasi sabihin ng iba, sino ba kayo para interviewin itong mga network na ito? Wala bang follower si Lovely Granada? Galit na galit sila kay Lovely Granada, mga kapsat. E paano? Hinamon ni Lovely Granada ng debate. Putragis. Sino? Si Lustay. Putragis. Ako po. Oh my goodness. Sandali. Magbilangan tayo ng followers, oh. Oh. Sige nga, ho. Oh. Tanungin ko kayo, Magbilangan tayong followers. O, nagyabang Wait na ng lang, followers. gumagalaw-galaw kasi yan. Wait lang, yan. Nagyabang na ng followers. Magbilangan tayo ng followers. Bakit yung ini-interview yung babalo na babae na wala namang followers? Oh. Kasi nga pareho nyo ng kulay. Agoy. Ba't di kayo mag-interview ng vlogger na nandito sa kabila na sobrang daming followers? Oh. Ako hindi ko inaano, hindi ko ugali magtaas ng sariling bangko. Oh. 'Di ba? Yung nga wala niyong kwenta mga political analyst na wala mga followers, ini-interview niyo eh. Really? O bakit hindi yung mga malalaking followers ng mga pro Duterte hindi niyo ini-interview? Kasi nga bias kayo. Kasi nga bayaran kayo. Wow! Kasi sumusunod lang kayo sa utos ng mga oligarch ninyong may-ari ng network. Agoy. That's the truth. Pag-usapan natin kay Gudesa. Sigurado ka, truth yan? Ano yan? Opinion o facts? Diyos ko, Lord. Ay, may papakita ulit ako sa inyo, guys. Ito, naipakita ko na ulit to kaninang umaga. Ipapakita ko ulit sa inyo. Sabi ko na sa inyo, Lenny, BBM, Isko are eating the same palabok. O, pira mo pati itong si Joey na hindi naliligo. Diyos ko, isa lang naratibo nila, mga kakabsat. O, ito. May ipapanood ako sa inyo. Malamang napanood nyo na ito, no? Especially sa mga nandito kanina. I-replay ko sa inyo, mga kabsat. Wait lang. Ito. Okay. Panoorin mo to, ha? Opinion. Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion.
Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. Maraming magagalit na mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Tragis, sapol na naman dito si Kwan, no? Si Koke, Diyos ko Lord. Talagang na-murder, durog na durog siya dito sa kanyang opinion. Nakakala niya yung opinion niya ay tama. Diba? Sasabihin niya, bakit? So hindi pwede magbigay ng opinion? Hindi. Hindi talaga pwede magbigay ng opinion, lalo na kapag hindi nakadatos, hindi nakaakla dito sa datos, kundi sa sariling kanilang interest. Diyos ko Lord. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Makachase, yun, makapag-chase ng cloud, chase ng viewers, paano ba naman? Gugali na nila. Mga clickbaiters talaga yung mga yan. Diba? Diyos ko Lord, Rudy. Salamat. Pero ang tanong ko po, ibig po bang sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang magbigay ng opinion. Kung hindi batay sa datos. Ganon kasimple. Kung hindi batay sa facts, katotohanan na facts, hindi lang opinion mo, kasi ang opinion mo, hindi opinion mo lang yan eh. Para sa iyo yan. Diba? Diyos ko Lord, Rudy, utak mo talaga okay, no? Putragis. Mali. Ganon siya kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Tumpa. Hindi bawal, mali. Salamat. Kaya dito mahalaga yung proseso, yung vetting na tinatawag. Kasi kapag may fresh set of eyes na editor na titingin nito, makikita ang kakulangan. Salamat. Parang masyadong mainit ang ulo ni Sir sa salitang daw. Pero hindi po ba gumagamit din ng mainstream media ng ganyan? In English lang, alleged. Kaya nga ho, di ba, ang tawag nila kay Pastor Kibuloy, alleged rapist? Alleged. Hindi napatunayan. Hindi, wala pang conviction. And yet, yun ang sinasabi. Pero galit na galit tayo pag ang mga social media nagsabing daw o nagtanong. Naalala ninyo, kinontem si Lorraine Badoy at si Ka Eric dahil nagtanong lang sila, totoo ba ito ang budget mo, Speaker Romualdez? Hindi daw ang ibig sabihin nun. Si Kibuloy inakusahan. Walang daw doon. Factual yun. Naakusado. Anong daw? Anong di umano? Walang di umano. Walang daw. Tunay na akusado. Yun ang ibig sabihin ng alleged. Lahat ng side. Mabilis naman maibago kung sakaling nagkamali ang social media. May mga pagkakataon na ang mga social media influencer ay pinagpipilitang mali ang isang mali, hindi binubura at pinagpipilitang tama sila. At dito, makikita natin ang isang willful ignorance din with regard to how the media Ignorante ka ba? Okay. Willful ignorance. Diyos ko Lord. Kamote, sunog na sunog siya dito. work. Ang mga social news media organizations, yung mga may Facebook, may Twitter, etc., mabilisan din yung pag-correct, lalo na kung kinakailangan ito. Siguro yung tinutukoy mo, yung mga magazine at mga dyaryo na kinabukasan pa o sa isang linggo pa makakapag-issue ng erratum. Isang salita lang, iba ang gatekeeping sa censorship. We go for gatekeeping. Salamat. Ang sinabi ko, mas matindi sa mainstream media. Bakit? Ni-report ninyo. Sinong nag-edit? Kayo ho ba? Hindi. Ang nag-edit, newsroom. Pag may mali, may problema tayo doon. Bakit? Sisisihin, di ba, yung nag-report? Di ba, ganun naman na nangyari, nasisisihin nagre-report. Kaya nga ako, paulit-ulit ko rin sinasabi, huwag natin sisihin ng reporter, cameraman. Dahil wala naman po silang kinalaman doon sa final na news. Ang problema, hindi nila alam kung sino ang nag-edit ng news. Hindi ganyan ang proseso ng editing. Ang editing, ginagawa yan habang ang reporter nasa tabi niyan. So hindi po pwedeng yung editor ang masusunod kung anong gusto niya. At ang editing, may layers yan. Umpisa pa lang, meron ng editor na nagpapatakbo ng tropa ng reporters. Sumasagot sa editor yan. Yung editor na yun, may isa pang susunod na editor uli. Meron pa uli. Pero lahat yan ginagawa habang nahandoon yung lahat ng tao yun. Opinion. Yes, ma'am. It's my So opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po, Ulit na. Yan na. Dito niya makikita kung gaano talaga ang laman ng utak ng isang koke, no? Opinion mo. So hindi mo mapapatunayan kung ito ay facts. Scholar. Di ba? Sampal sa katotohanan. So ayun nga, no?
Dito niya na makikita na pinagpipilitan nila ng opinion nila. Pero di naman sabi lahat ng opinion ay tama. Eh siyempre sariling opinion yun eh. Diba? Ito yung sabi, hindi ka pwede pumasa sa isang thesis or dissertation na defense dahil lang sa opinion mo. Dapat magpakita ka ng facts, data. Yun, di ba? Kumag talaga itong mga garapatang to. O siya, next topic tayo Mabsat at nag-iiyakan yung garapata. Diyos ko po, Rudy. Next topic tayo Mabsat. Here we go.